yung aking Olongapo District Office, naka-receive sila na information or complaint na merong tumawag sa isang candidate. He is an independent candidate, Attorney Jerry Montefalcon, running for mayor of Iba, Zambales. Alright, with the information, nag-develop kami at nakipaglaro dun sa mga tumatawag sa kanya that for 30 million pesos, they can manipulate the result of the election and he will surely win. Okay, so nanghingi siya, negotiation, nanghingi sila ng 15 million down payment. So last night, ayun, nagkasundo sila, they will meet at Seda Hotel in Quezon City para ibigay yung 15 million initial payment. Nagpapakilala sila na they have connection or sa COMELEC, no? So binerify namin and we are still verifying with the COMELEC kung staff ba sila, officer ba sila dun or what. One of them is even introducing himself as kamag-anak ng former COMELEC chairman at ng isang candidate ngayon for senator. Okay. So, ayun nga, nagkaroon ng entrapment operation at nag-positive. Tinanggap nila yung pera, 15 million last night sa this is a joint operation of our Olongapo District Office and our special task force. Okay. If you have any question about the operation, please. Sir, you are recognized, sir. Si Sir Chua. Sir, yung operation niya, matagal na ginagawa. Meron bang... Good morning ho, Sir Director. Matagal na operation ginagawa. Meron bang makikita na sino pinaka-mastermind nasa likuran? Parang lumalabas yung isang Chody Abalos E. Almasan and Cherilyn Adriano E. Umlas ang leader nitong grupo na ito. Okay. Sir John. Yes, please. Magandang umaga po, Sir. John Consulta, GMA Integrated News. Pwede lang po bang may address po yung tanong sa NBI Olongapo? Malaman lang po namin, Sir, paano po in-approach yung ating pong candidate at ano po yung nangyari that eventually led to this entrapment? Good morning, everyone. Actually, one of the staff of the mayoralty candidate ng Iba Zambales, Attorney Montefalcon, was approached by this group. So nag-iwan sila ng isang calling card para makontak allegedly kasi they have a promise na they can actually manipulate the result of the elections in favor of this mayoralty candidate. So although according to the complainant, skeptic siya, so tumawag pa rin sila pero yun na nga at doon nga nila nalaman na ino-offer nga at papakilala sila na they are IT experts from the COMELEC and that they have also contacts inside the COMELEC who could actually do the manipulation. Apo. Follow-up question lang, Sir. Hindi po biro yung 15 million na down payment pa lang ho. I'm pretty sure bago po naikasa itong entrapment or itong exchange ng pera, ay tinanong, ano yung detalye? Paano mo mapapanalo yung aming kandidato? Ano po yung paliwanag po ng ating po mga subject ng tinanong po natin ito? Anyone from NBI po? Yes. Attorney. Yes. Yes, good morning. According to Ralph Salas, who is behind us, meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. And when I asked him kung papaano naman ang hard copies, ang sabi niya, may nakahanda daw sila
na about 80,000 copies of blank ballots na ipapalit nila sa Tuesday or Wednesday kapag naibigay na yung balance na 15 million to make up 30 million pesos. So, yung 15 million, ibibigay ni Attorney Montefalcon kagabi at yung soft copy sigurado na panalo siya at i-declare na siya as winner sa Monday. So, kung magpoprotesta man daw ang kanyang kalaban, meron na silang ipapalit na mga shaded ballots in his favor sa Tuesday pagkabigay daw niya ng balance of 15 million pesos. Thank you. Opo. Last follow-up na lang, sir, kay Chief Jeremy Lotok, sir, ng Cybercrime Division din as well. Sir, yung pong ina-explain po ng ating po mga suspect, base po sa inyo pong assessment, is that feasible, sir? Possible po ba ito? Yeah, good morning, sir. Actually, nung mabasa namin yung allegation, we are trying to connect nung previous incident nung may nahuling NBI nung MC Catcher. Kasi initially, ang MC Catcher wouldn't be able to affect nung ating counting machines based on the experts' report. But through mobile phones na may access doon sa counting machines, it may be possible on that regard. So ang gagawin po namin, yung na-seize namin na mobile phone, i-undergo namin sa forensics, i-check namin yung allegation ng application, kung ano ang capability at functionality nito. And then we will be issuing the final report through the director whether or not may capability nga itong mobile phone na ina-allege ng ating nahuli. Director, meron pa rin po ba tayong follow-up operation po dito? Efforts to find out kung may iba pa silang mga kasama at babala po sa ating mga kababayan perhaps. Na Yes, tuloy-tuloy ang operation nito. Remember that we have a MOA with COMELEC that we will help them na magkaroon tayo ng honest, peaceful election. No? Ginagawa natin lahat ng paraan para yung ating election process ay maging pinagkakatiwalaan ng tao. Thank you, sir. Next, please. Good morning po, Karen de Guzman from ABS-CBN. For Mayor po, tanungin ko lang po, paano po ba kayo in-approach ng individuals na ito? Kayo po ba ay naghanap talaga ng koneksyon sa COMELEC or kusa po silang lumapit po sa inyo? Good morning. Yung aking jingle na umiikot, ini-stop ni Abalos, yung driver ko, at ibinigay yung number. At ibinigay sa akin ng driver ko, at sabi, galing daw kay Abalos na pamangkin siya yung senator na tumatakbo at apo siya nung dating chairman. At pinasabi sa akin, kontakin siya, at kung interesado ako na makasiguro ako ng panalo. So doon nagsimula yung aming text messages. And initially po, magkano po yung hiningi po sa inyo? Tapos ano na po yung nasa isip nyo po nun? 30 million yung binabanggit nila na kailangan kong ibigay para makasiguro na ako'y mananalo. Anong ginawa niyo po after nun? Dumiretso na po kayo sa NBI to ask for assistance? Okay po. Ang ginawa ko, tumawag ako sa COMELEC main office at nag-report at nag-request ng investigation. So ang sabi ng main office, gumawa ka ng complaint. Gumawa naman ako, in-attach ko yung mga screenshot ng communication namin. At sabi ng main office, i-refer nila sa regional office COMELEC. So hanggang sa umabot na sa NBI. Okay. Sir, kayo po ay isa pong kandidato at malapit na po yung halalan. Opo. Ano lang po yung tumatakbo sa isip ninyo na may mga ganito pong mga tao po na gusto pong manggulo sa eleksyon natin? Una, hindi ako naniniwala.
Pangalawa, gusto ko lang, kasi binabanggit nila, una, COMELEC official or COMELEC insider. Gusto ko nang malaman talaga kung meron talaga involved na COMELEC. Yun ang pangalawa, siyempre, hindi natanong, pangatlong entrapment ko na ito. Una, yung BIR sa Olongapo, NBI din ang kumuha, kinukutongan yung kliyente ko. Pangalawa, yung judge sa IBA Zambales, 2005, kinukutongan din yung kliyente ko. At pangatlo ito. Okay. Thank you po, Mayor. Salamat. Thank you. Thank you. Next. Yes, sir. Good afternoon, Director. Tony Hildo from DZMA. Sir, may history na po ba itong grupo na may pumatol na ng mga politiko doon sa kanilang modus na mag-aalok ng siguradong panalo sa eleksyon? Yes, marami na kaming nare-receive na ganyan, but then pagka i-ooperate namin, yung ibang nagre-report na ganyan ay hindi nakikipagtulungan sa amin. So, we cannot proceed with our operation. Ito, nagpapasalamat kami kay mayoral candidate Attorney Jerry Montefalcon na malakas ang loob niya na tumulong sa amin at once and for all masawata itong mga ganitong tao na makikitang scammer talaga, sindikato na para kumita lamang nagugulo ang ating sistema ng yung ating election process. Doon sa mga biktima nitong grupo, sir, mga ilang politiko na po ang nabiktima nito? So far, ito pa lang ang aming na-monitor at na-aresto nga, successful operation. Yung iba ay, yun nga, tulad na sinabi ko, hindi nagpo-proceed with their complaint. Kaya hindi namin ma-operate. But then, ang daming namin naririnig na ganyan, maaari yung iba nakapagbigay na, akala nila mananalo sila na dahil doon sa mga sindikato na ganito. So eto, pagpapatunay lamang na huwag kayong maniwala. Yung mga kandidato natin, huwag kayong maniwala sa mga nag-o-offer na kaya na lang i-manipulate ang result ng halalan. No? Eto na nga, nung mahuli, ayan, kanya-kanya na natanggihan. Tinatanong ko kung sino sa kanila may connection sa COMELEC, biglang wala na. No, ganon. You can ask them, they are answering question. Thank you, sir. Director, pwede kong idagdag lang. Nung nasa Olongapo po ako, nagko-coordinate sa Olongapo NBI, nadinig ko sa pinsan ko doon sa Olongapo na yung kaibigan niyang kandidatong mayor doon sa Olongapo, ino-offer ng 50 million pesos. The same scheme. Kaya nga, naisip ko, iisang grupo nila ito dahil yung babae dito taga-Bataan na malapit sa Olongapo. Yes, ma'am. Please. Good morning, Director. Sabi niyo nga po, marami kayo natatanggap na reklamo tungkol sa mga ganyan. Pero ano po yung nakikitang dahilan? Kasi si Mayor lang po yung nakipag-cooperate sa inyo. Ano po pong nakikitang dahilan? Bakit yung mga nagre-reklamo hindi naman nakikipagtulungan sa NBI po? Thank you. Yun nga, hindi nakikipagtulungan yung iba. But then, alam naman nila na scam. Maybe some of them na-scam na. Nakapagbigay na. But umaasa sila na, yun nga, mananalo sila. Kaya, kitang-kita na sindikato ito na they trying na makakuha ng pera sa mga kandidato natin. Sa ngayon po, Director, ito palang grupo ang nahuli niyo po? So far, ito palang grupo ang namin. But continuously, ang monitoring namin, lalo pa ngayon, nalalapit na, 3 araw na lang, eleksyon na, hindi kami tumitigil. Ang NBI ay hindi tumitigil sa pagmomonitor, both buying, schemes like this, sinusundan namin yan, minomonitor namin yan. Ayan. Thank you po. Please. Director, good morning po. Ako po si Dave Abuel, reporter po ng TV5.
out of curiosity po, ano pong itsura ng app na nakita niyo po ba physically? Existing po ba talaga siya? Or possible na pag na-down na yung 15 million, sisibat na itong mga to at lolokoy na lang po yung candidate? Yes, sir. There was an allegation that they are utilizing an app in their mobile phones. So ang ginawa namin, dinala namin to sa aming digital forensic lab for purposes of forensics. We will be divulging the content of which, kung ano yung aming findings, in due time, ibibigay po ni Director kung whether or not nag-i-exist ba yung apps na yan, meron bang apps na ganon, or ano ba yung capability at functionality ng apps na to. Yes, sir. Sir Christian, DCBB. Sir, ano lang yung kaso na kakaharapin nila at saka nasumpa na ba ng case? Yes, they will be facing estapa, siyempre, usurpation of authority and violation of Section 28 of our election law. Tapos sir, last na lang, meron pa ba silang mga kasama itong mga grupo na to na hinahanap pa rin natin? Ito, so far, ito ang 6 na nahuli namin. Sila ang isang grupo ng sindikato na nakipagkita, malakas ang loob ng pagkita kagabi sa Seda Hotel. Yes, ma'am. Please approach the mic. Thank you. Good morning po, Director. Ito po bang 6 na bumubuo sa grupo na yan ay ngayong midterm elections lang sumulpot o maging sa mga nakalipas ho na halalan sila ay nakakapanloko na rin? Well, so far, ngayon pa lang namin sila na-encounter. No? Ngayong midterm election. Ito So, po, marami pa yan. Ine-expect namin, marami pang mga sindikato na yan. Every time na magkakaroon tayo ng eleksyon, yan yung mga pinagsasamantalahan yung ating mga kandidato. Opo. Sa 6 po na naaresto, Director, kasama na dyan yung binabanggit ninyo kanina na 2 leader, tama po ba? Again? Sa 6 po na naaresto na yan, may binabanggit po kayo kanina na 2 leader, kasama na po dyan yon. Yes, nandito sila. Okay po, thank you po. You can ask them. Pwede pong magdagdag tungkol doon sa unang tanong ninyo kung may mga insidente na ba. Nung nag-negotiate kami sa SEDA, ang sinasabi nung dalawa na 2022 inoperate na nila at naging successful sila. Nung kagabi na sinasabi nila, part of convincing us na magbigay ng pera. Okay. Yes, ma'am. Director, segue ko na lang din po. Kahapon may naaresto po sa Paki, Laguna na 6 po nagpapanggap di umano na taga-NBI at manghuhuli daw po umano ng mga nagbo-vote buying. Yung isa po ata dito naaresto nyo na rin. Ano po kaya yung motibo po ng mga taong itong nagpapanggap po na taga-NBI? Ayun, actually, dumaan yun sa checkpoint, no? At na-checkpoint sila ng police, nagpakilala na NBI agent, nag-flash ng ID and badge, no? So the police pinakawalan sila, proceed sila dahil yun nga manghuhuli daw ng vote buying sa area, no? But then tawag agad sa NBI yung mga police at binerify kung ano nga empleyado namin or agent namin. Sinabi namin na peke at hinabol agad, habulan at nahuli nga yung mga tao na yon. So, tapos pag-check ko, yung particularly yung basa, ay dati nang nagpapanggap na NBI agent at nahuli na ng aming NCR a few years ago. Yes. Kaya we will push through and participate in prosecuting them. Thank you po. Yes, ma'am. Director, follow-up question lang po. Yung bukod sa Zambales, ano pa po yung mga lugar na naikot nila para ho makahanap ng biktima?
yun, still verifying. Iniimbestigahan pa namin sila. They are still under tactical interrogation. Titignan natin kung may mapipiga pa tayo sa kanila na information. Pero puro local candidate lang po ba yung kanilang hinahanap na biktima o meron din po sa mga national candidate natin? Maaari, pati sa national candidate, wala silang pinipili pagka nakikita nila na parang gustong umasa o nagpabaka sakali ang isang kandidato na matutulungan nila, maaaring may mga kumakagat. Okay po. Thank you po. Yes, please. Good morning ho, Director. Yung ganyan mga kaso nila, may piyansa ba yan? At that time, mga next week, idadala natin sa DOJ. Pakpain natin ang kaso agad. Next week. Yes, actually, we're preparing now the papers para maisampan na namin ang kaso sa DOJ. Thank you. Okay. Yes, last, Sir John. Sir, additional query lang po. Perhaps doon sa talagang tumutok po dito sa entrapment po natin. 6 po sila eh. So, meron po bang specific tasking po yung bawat isa? Parang hindi naman pwedeng lahat nag-ooperate para mag-hack or what. But may negotiator, may ano ho ba yung kanilang mga roles, sir? Salamat po. Yes, sir. Itong si Cherilyn Adriano at saka si Abalos, sila yung nakikipag-usap sa mga potential clients. At si Francis James Mapua naman, siya yung errand boy nila na nagdadala ng mga clients sa taas ng room na kukunin nila at siya lang ang may hawak ng keycard para magamit sa elevator at saka sa room. Kasi kung wala kang keycard, hindi ka makakaakyat sa kanila sa taas. Itong si Roland Ucab, siya muna yung makikipag-negotiate tungkol sa pera, kung magkano ang bayad. At pinakahuli, itong si Rob Salas, siya yung haharap na IT officer daw ng COMELEC na kaya niyang i-rig ang system ng COMELEC at kaya din niyang palitan ang mga hard copies and soft copies ng VCM. Apo, huling query na lang po, sir. Ano po yung mode of payment? So kung kagabi po dapat po yung down payment, kailan daw po yung bayad ng pangalawang payment po, sir? Cash ang mode of payment at ibibigay lang yon kung na-sworn in or na-proclaim na yung client nila. Thank you, sir. Thank you. May we have the director for the message, sir? Okay, thank you very much sa inyo at you can ask them question if you want. Thank you, Judge.